Marami po tayong mga micronutrients na naririyan po sa atin pong mga lupa, kaya lang po ay hindi ganun mapakinabangan ng atin pong mga halaman dahil po sa maraming factor hindi po agad ito mapakinabangan. Isang magandang araw na naman po mga kasaka. Kamusta po kayo? Ako po muli ito, ang inyong agriculturist, sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. Kamusta po kayo? Kamusta po ang pagsasaka ng ating palay? Kamusta rin po ang pagsasaka ng ating mais? Or kamusta rin po ang pagsasaka natin ng tubo or sugarcane kung tayo po ay nagsasaka nito? Kamusta po ang ating ani? Ito po ba ay nami-maintain or nadadagdagan or nababawasan pa? Kamusta po ang paggamit ng atin pong mga traditional na fertilizer? Ano po ba yung mga traditional fertilizer? Nandyan po yung ating urea, nandyan din po yung atin pong triple 14, nandyan din po yung atin pong mga ammonium chloride, at marami pa pong traditional fertilizer na atin pong mga ginagamit. Alam niyo po ba sa pagsasaka po ng palay, pagsasaka po ng mais, pagsasaka ng tubo or sugarcane, hindi lang po NPK ang kailangan ng atin pong mga halaman. Siyempre, mangangailangan din po ng mga micronutrients. Ano naman po yung mga micronutrients na yan? Halimbawa po dyan, meron pong zinc. Pangalawa po, meron pong boron. Pangatlo, meron pong manganese. At pang-apat, meron pong iron. Ilan lamang po yan sa mga micronutrients na kinakailangan ng atin pong halaman. Unang-una po, tumutulong po ito para sa growth development, sa pagpapalaki. Pangalawa po, tumutulong din po ito para patibayin yung atin pong halaman, yung atin pong crops sa mga stress. Lalo na po kapag mayroong mga dumadaang malalakas na hangin, mayroong mga malalakas na ulan. Tinutulungan po yung atin pong mga halaman sa mga ganyan pong stress na dumadating. At isa pa po na napakahalagang ginagawa nito is yung quality. Unang-una, syempre, kapag tayo ay nagsasaka ng palay, kapag tayo ay nagsasaka ng mais, kapag po yung quality nito, halimbawa po ay maraming unfilled grain or hindi po maganda yung pinakang kernels nito or yung pinakang buto nito, ay hindi na po maganda yung presyo or hindi na po ito pipiliin ng atin pong mga buyers. At pang-apat, ito po ay soil remediation dahil ito pong mga nabanggit kong micronutrients ay napakarami po niyan sa lupa, ngunit hindi po gano'n napapakinabangan ng atin pong mga halaman. Kaya narito po ang isang makabagong produkto na ipapakilala ko po sa inyo. Ang maganda po dito, ito po ay ready available na at granular pa. Pero disclaimer lamang po, ako po ay hindi empleyado ng kumpanyang ito. Nais ko lang pong ipakilala sa inyo ang product na ito dahil alam ko pong ito'y makakatulong din po sa atin pong pagsasaka ng palay, pagsasaka ng mais, pagsasaka ng tubo or sugarcane. Ito pong produktong nasa aking harapan ay produkto po ng Dumangan Prime Incorporated. At ang maganda po dito, yung pong mga micronutrients na nabanggit ko kanina tulad po ng boron, tulad ng zinc, tulad po ng manganese, tulad po ng iron, ay tinataglay na po nito pong Dumangan Prime Fertilizer. Ang Dumangan Prime Fertilizer po ay isang makabagong abono or pataba na kinakailangan po ng atin pong mga halaman. Paano naman po ito gamitin? Ito pong nakikita nyo, ito pong nasa harapan ko ngayon, yan po ay 3 kilo. So sa isang hektaryang sakahan po natin ng palay, sakahan po ng ating mais, o mangangailangan lang po tayo ng 15 to 20 kg per hektar. Paano po ba yung pag-a-apply nito? Ito po ay isinasabay lamang sa NPK or dun sa mga traditional natin fertilizer na ginagamit. Paano po ba yung timing? Ang gagawin po natin, for example, yung 20 kilos po ng Dumangan Prime Fertilizer, i-divide lamang po natin yan kung kayo po ay 3 aplikasyon lamang. So, nasa 6 point something po yon kada apply. Imimix po natin sa mga traditional fertilizer. At kung kayo naman po ay 4, so yung 20 kilos po, i-divide lang po natin into 4. 5 kilos po yon kada apply po natin ng traditional fertilizer. Ang Dumangan Prime Fertilizer po ay tumutulong po para punan yung mga kinakailangan na micronutrients ng atin pong mga halaman or ng atin pong crops. Itatanong nyo po sa akin, saan po ba kami makakabili ng Dumangan Prime Fertilizer? So, dito nyo po yan mabibili. At ito naman po yung cellphone number na pwede po ninyong tawagan kung kayo po ay interesadong gumamit nito. At kung kayo man po mga kasaka ay meron pong 5 hektaryang palayan, 10 hektaryang palayan, 20 hektaryang palayan, or kahit 100, hindi ko naman po sinasabi na gamitan nyo kaagad lahat. Gumamit lang po kayo ng ilan, 1, 2, para meron po kayong tinginan or basihan doon po sa treated ng Dumangan Prime Fertilizer at doon naman po sa untreated. So sabihin nyo lamang po ay napanood nyo po itong video na ito or nakilala nyo itong Dumangan Prime Fertilizer sa panonood nyo po ng Agriculturist YouTube channel.
At yan po mga kasaka, sana po ay makagamit kayo at makasubok ng Dumangan Prime Fertilizer. At syempre, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa akin pong mga susunod na videos. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.